1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre, sa makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Maraming salamat guys. Pati na rin sa mga basher, hello sa inyo lahat. So wala namang masyado pero may mga ilan-ilan. Pero hindi naman ako yung binabash. Yun lang, yung kandidato natin sa Miss Universe. So syempre welcome pa din kayo. At naiintindihan ko ang bawat isa may opinion. Ang bawat isa ay talagang syempre, meron silang pinaglalaban. So, anong ina-expect nyo sa kanila? Bigla na lang nila i-accept yon at okay na sa kanila. Syempre, respetohin din natin yung nararamdaman nila, di ba? So, yun, ganun talaga. Sa competition, may nananalo, may natatalo. Pero, syempre, dapat matutunan din natin kung paano talaga tumanggap ng resulta. So, yun. At tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy ang chikahan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, Mr. Cosmopolitan 2026, magaganap nga sa September 4 to 14. Medyo matagal, no? Akala ko nga ito to March to naurong na naman. Anyway, hindi ko alam. Parang lumagpas na mahigit isang taon si Mr. Cosmopolitan kasi nung nakaraang taon January yan. And then ngayon ay umabot na siya ng September. And parang magkakaabot yata ang Miss Cosmopolitan at saka Mr. International. Hindi. Parang isang taon nga. Kasi September din pala siya nung nakaraan. Anyway, so I'm so excited sa magiging laban natin dyan. Dahil ang lalaban ay si John Bonifacio. Na talagang alam naman din natin ay guwapito. Hindi nalalayo sa guwapong-guwapong Mr. Cosmopolitan na alam mo yun, ang cute neto sa personal, yung dimple. Actually, napansin ko na siya nung nakaraang taon na, alam mo yun, ang lakas nung dating, chinito, at ang bango lagi. And then, first runner-up ay si Kenneth Marcelino, na talaga naman, grabe si Kenneth, nagpakita talaga ng galing sa competition. Akala ninyo kung ano yung pinakita. Hindi, nang galing talaga. Sobrang panalo. Saludo ako kay Kenneth. Talaga, every category ng competition talagang prepared talaga, grabe, panalo, sobrang winner. And then happy ako kasi at least naka first runner up tayo. And then ito naman si Mr. Taiwan to ayun, cute-cutean lang. But congratulations and let's see kung ano ang mangyayari sa mga susunod na labanan dito sa Mr. Cosmopolitan. Kung tayo nga ba ay magpe-penetrate ng bonggang-bongga para sa titulong Mr. Cosmopolitan 2026. So good luck para kay John Bonifacio, di ba? So yun, I'm so excited dahil iba ang charisma, iba ang datingan. Pero eto, mas bonggang Vina. Si Vina Singh ay rarampa sa Cannes Festival ngayong 2026 na magaganap na this coming May 17 to 23. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ganon din yata si Miss Grand.
Ang chika ko ay winner, di ba? So palakpakan natin si Vina. Hindi ko alam kung invited si Miss Universe kasi nung nakaraan, hindi rin naman nila in-invite si Miss Universe dahil ang feeling ko sobrang mahal. Oho, hindi kaya ng cans. Oho, charot. Pero, nakikita ko na si Vina ay, ayun, nung last year din, di ba, pumunta din siya sa Cannes. Oho. At ayun nga ang eksena nila bilang pambato ng Miss Universe Thailand na rumampa din si Vina. So, ito yung ikalawang taon niya sa pagpunta niya dito sa Cannes Festival. Sabing ganon, okay lang naman kasi syempre she's a first runner-up sa Miss Universe at tanggapin natin na namamayagpag talaga ang karera ng Vina. And then ayun, so nalungkot lang ako para kala Antonia, di ba? Kasi walang eksenang ganito. Si Oppo okay kasi she's a Miss World. Marami talaga siyang iniikutan. Pero kasi parang dito pinatunayan lang na marketable talaga ang ganda ni Vina more than kala Antonia, di ba? So yun, job well done kay Vina Sink and then panalo ang eksena, di ba? So I love Vina the way naman kung paano talaga niya i-market ang sarili niya sa mundo, di ba? So yun, so laban yan at winner yan at nakikita ko naman ay talaga namang ibinigay naman niya talaga yung best niya. At para naman sa sumunod nating chika, Miss Universe na si Fatima Bush, bagong pagupit, di ba? Taray ng balita natin kasi short hair na siya ngayon na mukha siyang si tawag dito, feeling niya siya si Diana, yung Miss Queen of the ano ba to? Sa England, Diana Rose, ganon. So, taray, nagpagupit siya pero hindi pa rin siya maganda. Charot. Kasi di ba may mga babae na ginugupitan na, alam mo yun, lumalabas lalo yung ganda, mas nagmumukhang younger. Siya naman ay parang nagmukhang wala lang, nakakaloka, charot. Hindi, so in fairness naman, ayun yung trip niya. So at least bagay naman sa kanya yung gupit niya, mukha siyang Reyna, mukha siyang Donya, na magmamadyong. Nakakaltawa ka doon sa madyong. Anyway, so parang gusto niya kasi naka-pearl pa. Parang gusto niya sabihin mga kumare, tara madyong tayo. Ganon. Nakakawindang. Ayan na nga, wag naman natin paglaruan si Miss Universe. Bongga si Miss Universe dahil nakita naman natin na she's did well, no? So, tinatrabaho naman niya ang mga bagay-bagay bilang Miss Universe. Nakita naman natin ang dami niyang charity na pinupuntahan. Alam mo yun, kasi yun yung gusto niyang gawin. Hindi siya kasintulan ng mga Miss Universe na nakikita natin na laban, kabog na kabog, bonggong-bongga ang mga pinapakita. Siya simple lang. Sabi ng ganon, ang simple as mas maganda. So, kamukha niya dito hindi na si Jiki Pacquiao, si Rita Avila. Di ba? So, yan. Ang taray, Rita Avila ang eksena. Yes, totoo, kamukha niya si Rita Avila. Yung Rita Avila ngayon na may edad na, hindi yung Rita Avila noong younger niya. Kasi nung younger ni Rita Avila, talaga naman, Diyos ko, ang sobrang ganda. Ngayon, kamukha niya si Rita Avila, yung ngayon. So yun, nakakaloka. Imagine mo si Rita Avila nagpa-short hair ng ganyan, di ba? Para silang twin. Ganon, hindi na si Jinky Pacquiao ang kamukha niya. Kasi si Jinky ayaw niya na. So gusto niya Rita Avila para mas sexy ang dating. Di ba? So yun, nakakaloka. Sorry to say Anyway, so let's go for the next chika. So next chika natin. Ito nga si Nicole Borromeo, makoronahan kaya Mama Sam? Well, hindi ko alam. Maganda si Nicole Borromeo, lalo na sa photos na to. Kung ito yung ipinakita niya sa Miss Universe para talaga Miss Universe Philippines at ganitong kaganda yung makikita mo sa kanya, natatamaan ng ilaw, talagang masasabi mo, wow, wow, wow. Hindi ako magtataka kung gagawin siyang supranational, gagawin siyang Miss Cosmo, gagawin siyang Miss Charm. Hindi ako magugulat. Kasi naman talaga ang ate mo talaga, may beauty talaga. At yung mga beauty ganito, ito yung mga kailangan natin ipadala sa international stage. Hindi ko alam kung anong eksaktong corona
ang makukuha ni Nicole Borromeo. Pero sabi ko nga, yung ganito kaganda, Diyos ko, tatanggihan mo para bigyan ng corona. Hindi man siya nanalong Miss Universe, pero alam mo na ang ganda niya ay may ibubuga kapag inilaban mo sa entablado. 'Di ba? So, yon. And then, yes, maraming nagulat kasi parang ano nangyari, Nicole? Parang nawala ka sa sistema. Kasi 'di ba parang alam natin si Nicole na subok natin ang capacity level na to lalo na pag naghahanda siya sa international stage, 'di ba? Yung laban niya pinaghahandaan talagang alam mo yung binibigay niya talaga 100%. Pero ito naguloka din ako, but I think na-pressured siya sa makuha yung corona ng Miss Universe Philippines. Na-pressured siyang patunayan na, alam mo yun, na kaya niya. But I think don't do that next time. So, yes, deserve niya magkaroon ng corona at parang feeling ko, isa siya sa mabibigyan ng corona sa Miss the Philippines. Pero hindi ko alam kung ano yung koronang ibibigay sa kanya. But I guess, tulad nga ng sinabi ko, pwede siyang Cosmo, pwede siyang Universe, pwede siyang Cosmo, pwede siyang Supra, at pwede din siya mag-Miss Charm. Kahit Eco, pwede. Basta kahit ano doon, feeling ko pwede siya. Ang ganda naman kasi, di ba? May binubuga yung ganda. At let's see kung ano ang magiging eksena niya at kung ano ang ipapakita niya. Ayan! At para naman sa sumunod na chika, ito intriga. Sabi ganon, why no Fatima and Kitot sa Miss Universe Philippines? At sa hindi na imbitahan sa Pilipinas. Pero ang bagong Team Cosmo ngayon, mabuhay Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay hindi ko alam kasi siguro dahil from USA ang winner ng Miss Cosmo. So, welcome sa Pilipinas. And then, yung nanalo si Kitot, alam naman natin na ang daming nagtaas ng kilay sa kanya. Actually, nagpunta siya sa Philippines nung nakaraan taon during her rain time, di ba? Yung raining time niya. Pero walang pumansin. Kasi ang ego kasi ng mga Pilipino, alam mo na parang pag ayaw namin sa'yo, di ka namin papansinin. At dahil nga sa nangyari noon sa Miss Cosmo, ay talagang hindi talaga gusto ng mga Pinoy yun. No, alam mo yun, yung nabaliwala yung laban ni Atisa Manalo, na alam naman natin si Atisa ay pang level na ganito, di ba? Tapos biglang pinanalo si Kitot, na alam natin na parang ano ba? Ano ba Miss Cosmo? And then si Fatima, syempre isa din to sa mga ayaw ng mga Pinoy. So parang pumunta sila o hindi interesado. Hindi interesado ang mga Pinoy na makita ang mga beauty nila. So para sa mga Pinoy ay hindi sila maganda. Charot. May mga ganitong banat. Nakakaloka si Mama Sam today. But to be honest, at ako job well done naman si Kitot at ayun, job well done din naman si Fatima. And then ayun, welcome to the new Miss Cosmo team na natutuwa tayo, at least 'di ba, invited sila. Tapos ang nakakatuwa, invited pa si first runner up nung nakaraan taon. Very welcome. And then welcome din syempre si Chelsea Fernandez. Syempre siya yung magpuputong ng corona dyan. And then of course si Yulina, siya din ay darating. So, ang saya lang, di ba? And then, sa dalawa, never mind. Ganon ang drama ng mga Pinoy. But, I'm looking forward na sana makatugtog din sila sa Pilipinas para maramdaman nila ang pagmamahal ng mga Pilipino, di ba? So, yon. Ewan ko kay Kitot, parang hindi ko na siya naririnig at hindi ko na siya nararamdaman. After niya magputong ng corona doon sa Miss Cosmo, ay wala na. Hindi na natin siya nakita, hindi na natin siya napansin. Nag-disappear na talaga yung ganda niya, no? So, yon. Nakakaloka. Pero ito ang sumunod nating chika. Mas nakakaloka. Bella Ismael bet din lumaban sa Miss Supranational or Miss Cosmo. Natutuwa ako kasi napanood ko yung interview ni Bella Ismael na she's open naman siya para sa another crown. And then natutuwa ako kasi syempre parang alam mo yon, mabibigyan ng chance na makapag-compete siya sa international stage and then ma-prove sa atin na alam mo yon, she capable para sa
corona ng international stage, so, di ba? So, yon. At feeling ko kaya niya. So, yon. So, kung sa kanya mabibigay ang Miss Cosmo, gusto ko Cosmo makuha niya more than sa supranational. Kasi parang feeling ko, pag Cosmo siya, I think panalo si Bella. Dahil, ang Cosmo kasi another term ng universe and she wanted to be a Miss Universe, di ba? So, parang kung hindi man universe, Cosmo rather. And then, parang feeling ko, sa galing na itong kumuda, may ibubuga sa dulo ng competition. And I hope na sana magustuhan lang talaga siya ni Bawang. Ayun lang yun. Alam naman natin si Bawang medyo, but I think kung ikukumpara mo kay Kitot, na marunong magsalita, may ganda, I think yes, magugustuhan. And let's see, in the future, malalaman na natin this coming May 10 kung ito ba ang magiging next Miss Cosmo natin ay si Bella Ismael. I'm so excited. Excited ako para sa kanya. Excited ako na kung ano ang crown na ibibigay sa kanya. I think matutuwa ang sambayan ng Pilipino kapag ginawa siyang Miss Cosmo. At kahit naman ako, lagi kong sinasabi sa inyo, gawin ninyong Miss Cosmo yan. So, yan. So, para sa akin, kaya di ba ang number 1 sa prediction ko ay si Bea Milan Windorsky kasi naniniwala ko pwede siyang maging Miss Universe. Kung bakit si Pampanga ang ginawa kong number 2 sa prediction ko kasi naniniwala ako na pwede siyang maging Miss Supranational. And then, kung bakit ginawa ko namang number 3 si Bella Ismael, kasi naniniwala ako na siya ang magiging Miss Cosmo. And then, of course, number 4 ko tawag dito? Si Cebu City. Kasi, in case na hindi makuha ni Pampanga or maging first runner-up si Pampanga, si Cebu City yung ipapalit. Yung mga ganon. So, may mga ganon-ganon ako sa prediction ko. But, laban, di ba? Naniniwala naman ako na lahat sila ay talagang ginawa nila yung best nila, ipinakita nila, at inilaban nila ng bonggang-bongga, di ba? So, job well done, to be honest. And let's see. And then, para naman sa sumunod natin, chika, La Union, siya na kaya ang susunod na Catriona Gray. So malaki nga ang usap-usapan. Malakas ang usap-usapan na ito daw sila Union ay ang lakas ng laban sa Miss Universe. Ngayon pa lang, nararamdaman na natin yung ingay, nararamdaman na natin yung paniniwala ng lahat. Hindi lang sa Pilipino, kundi sa buong mundo. Talagang pinaniniwalaan talaga nila na perfect ang candidates natin for the Miss Universe. At lahat tayo ay talagang masasabi ko, we are excited. Excited para sa Miss Universe. Sino ba namang hindi may excite sa Miss Universe kapag may ganito kang kagandang kandidata, di ba? So, yon. So, ako para sa akin, maraming nagko-question kay maraming nagko-question dito kay La Union na kesyo daw ganito, kesyo daw ganyan. And then, ako naman, parang wala naman akong masabi kasi ultimo yung mga hurado na umupo, napanood ko yung mga interview nila, ang sinasabi nila, eto nga daw si La Union ang talagang pinili nila dahil sa complete package, dahil nakita nila talaga yung ganda. And then marami din nagsasabi na kamukha daw siya ni Catriona Gray, parang feeling ko hindi. Iba yung beauty ni Catriona Gray, iba yung galaw ni Catriona Gray, pero parang feeling ko nakakuha tayo ng isang another Catriona Gray dito sa kompetisyon ng Miss Universe. Yung parang feeling ko meron tayong another Catriona talaga. Kung akong tatanungin mo, kasi sinasabi nila ay nako, ang another Catriona ay si Atisa Manalo. Parang feeling ko hindi. Kasi may kulang sa quality, yung ganon. Pero yung beauty talagang wow. But, ang nakita ko na malapit kay Catriona ay sila Union. Hindi kasing hit. Parang mataas pa rin si Catriona. And then next sila Union. And number 3 si, tawag dito, si Atisa Manalo. So, kaya nga sinasabi ko, possible na mas mataas ang makuha ni Bea Milan Windorsky sa ranking na makukuha niya sa Miss Universe more than kay Atisa. Pwedeng first runner-up or maging
title. Diba? So, yon. Ako sa totoo lang naniniwala ako na kaya mag-title nila Union sa Miss Universe. To be honest, yung ganda na meron siya, yung market na meron siya, and then, I think, yes. But syempre, kailangan ng paghahanda, kailangan ng matinding training. Either Catriona naman, nag-training naman. And I hope na sana si Boy Abunda, isa sa mga mag-volunteer na mag-train kay Bea Milagwin-Dorsky para alam mo yon, maano niya, tawag dito, maturuan niya ng direct to the point kung paano sa Q&A. But feeling ko naman, sabi nga ng mga hurado, ay eto daw sila Union ay mag-under training pa para mabuo. And then, sinasabi din ng mga hurado, kaya napili nila sila Union dahil daw talaga sa beauty na meron siya. At talagang majority daw talaga, eto daw ang winner. At top daw talaga sa kanila. So yun, ayun yung mga nabasa, napanood ko, nasabi ng mga hurado. At marami nga nagsasabi, nasabing gano'n, lahat daw halos ng hurado ay pinili. Either kasi ni Ganado sa sinasabi niya, ano ang katangian nila Union at bakit siya ang pinanalo mo Miss Universe. Sabi niya, beauty. Di ba? So, yon. So, naniniwala ako na ayun ang meron sila Union. Naniniwala ako na kaya to nila Union. Basta siguro, bigyan lang natin siya ng time, bigyan lang natin siya ng chance na ma-prepare niya ang sarili niya ng bonggang-bongga sa kompetisyon ng Miss Universe, di ba? So, just prepared lang. At yon, so malalaman natin in the future. Pero ikaw ang tatanungin ko, anong masasabi mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dyan sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.